Kung nahihirapan na kayo sa pag-aaruga sa akin, makatapos ako sa pag-aaral, pwede nyo na akong iwanan. Huwag nyo na akong itulak sa pag-aasawa dahil hindi ko gagawin yun. Tumulo ang luha ni ama pagkasabi. Tumayo kami magkakapatid sabay sabing yumakap kay tatay. Tay, hindi naman sa ganon. Nag-alala lang kami kasi malungkot ka kasi mahal ka namin at hindi ka namin iiwan kahit kailan. Totoo po yan, tay. At lahat gagawin namin para sa'yo, sabi ni Becky. Tinitingnan kami ni ama at yumakap din sa amin at ngumiti. Hala, sige na. Doon na ako sa sala, tatapusin ko na itong iniinim ko. Makatulog na ako. Marami pa akong gagawin bukas. Sumunod naman kami. Sumunod na araw ay balik kami sa aming gawain. Pasok sa school, uwi sa bahay hanggang dumating ang araw ng Friday. Pagkagaling sa school ay nagbihis kami magkakapatid sa kwarto. Lumapit si Becky. Ate, bukas panonoorin natin ha. Baka mahuli tayo ni tatay, nakakatakot. Alis ang tatay bukas, pupunta sa bayan. Tsak na matadagalan yun. O sige, sabihin natin kay tatay na sa linggo na lang tayo maglaba. Kunwari may gagawin tayong project. Tumango si Becky ng pagsang-ayon. Hoy, labas na kayo at kakain na, sabi ni tatay. Lumabas kami magkakapatid at sinabi ang napag-usapan namin magkakapatid. Sumang-ayon naman si tatay. Sinabi nga ni tatay na pupunta nga siya ng bayan at ibebenta ang kupra niya at tinanong pa kami kung ano ang gusto namin. Wala naman kaming sinabi. Pagkalis si tatay ay sinarado agad namin na bintana at pintuan. Nilak namin para sigurado. Wala makapapasok agad. Binuksan ni Becky ang TV at DVD player. Ako naman ay pumunta sa kwarto ni tatay at kinuha ang disc at isinalang ito. Nagsimula ng palabas. Una ang mga artista na gumanap sa palabas at parang patalastas. Ate, subukan natin ang ginagawa nila. Ha? Papaano? Gagayahin ko lalaki. Hahalikan din kita. Bahala ka. Wala na akong tutol sa oras na iyon. Di pa ako makakaahon sa pagkakadapa sa kanya dahil hinang-hina ako. Mas marami kasi nga akin ngayon kaysa noong nalalaba kami ni Becky. Ate, salamat ha. Pinagbigyan mo ako. Okay lang yun. Ginusto ko din naman eh. Basta sekreto natin yun ha. Huwag mo ipagsasabi. Tumango siya. Umiti ako at pagkatapos ay hinalikan ko siya uli. Tama na muna. Baka dumating si tatay. Sige na ate, isa pa. Di ba mamayang hapon yung darating? Tama na muna Becky. Nangihina pa ako. Manood na lang tayo. Sige na nga. Ate, gusto ko subukan yan. Sira, sino naman na makakano sa atin? Wala naman tayong boyfriend, no? Si tatay ate. Gusto ko siya makuna sa akin. Total, siguro ang tatay gusto rin yun. Matagal nang wala si nanay, di ba? Pwede ba yun? Tsak na magagalit yun. At saka, masama yun. Baka makulong pa si tatay. Hindi. Basta ililihim natin. Ang problema nga si tatay, baka magalit yun sa atin. Nag-isip muna si Becky. Alam ko na ate. Alam ko na ang gagawin natin. Paano? Anong gagawin natin? Di ba palaging umiinom si tatay? Hintayin natin na malasing talaga siya. Pag nalasing na siya, ay gawin mo ang pinanood natin katulad niya o sa TV. Pagkatapos mo, ako ang susunod. Sabay nguso sa TV. Natatakot ako. Ba't ikaw ang mauna? Ikaw ang panganay eh. Dapat ikaw ang una tapos sabihin mo sa akin kung ano talaga. Paano kung hindi aayaw ka? Hindi. Tutuloy pa rin ako basta sabihin mo sa akin kung magugustuhan ko ba o ayaw para sisigaw ako ng tulong. Ikaw talaga puro kakalokohan. Halika na nga, ligo na tayo. Sige ate. Basta pa magkakataon gawin natin ulit. Kumpiti rin ako. Tumayo na kami ni Becky, pumunta sa banyo. Habang nasa banyo ako ay iniisip ko ang napag-usapan namin. Natatakot ako at nananapit. Okay kaya yun? Sumunod na ang araw ay parang pangkaraniwan lang sa amin. May naiba nga lang sa gabi. Dati pag natutulog kami ni Becky, ay nakadamit kami na pantulog o kaya ay nakapadyama. Ngayon ay alam nyo na, tapos nakakumot. Kung dati ay magkakawalay ang higaan namin, ngayon ay isa na lang ang kamang tinutulugan namin. Para kami mag-asawa ni Becky.
Nagpapasaya kami halos 4 na beses sa isang linggo. Pero hindi alam ni Becky, pag naririnig ko si tatay, isinisilip ko siya sa butas at sinasabayan ko. December noon, araw ng Pasko, hinatid si tatay ng mga nakainom nito dahil sa inayayaan siya ng kapitbahay namin. Lasing na lasing ito, halos hindi na makatayo sa kalasingan. Belen? Belen! Tawag na lalaki. Binuksan ko ang pinto, tinignan ko kung sino ang tumatawag. Lumapit din si Becky sa akin. Ay, kayo pala. Kaalaw. Ay naku iha. Pasensya ka na. Dumi na kaming dumating. Nagkasarapan ng inuman. Oo nga po. Nag-alala nga po kami kay tatay. Naku, lasing talaga ang tatay. Ano po? Oo nga eh. Ay umiiyak nga eh. Yan kanina palaging tinatawagan nanay mo at nangungulila raw siya. Tingnan mo ang damit niya, puro suka niya. Hala, saan ko ba ito ilalagay na makauwi na rin ako? Kami na lang po ni Becky magbubuhat. Maraming salamat po sa abala. Eh wala yon. Sino ko magtutulungan? Kuli tayo. Hala ito, buhatin nyo na. Ito at uuwi na ako. Inakbay ko nga si tatay sa akin. Sinimulang dalhin sa kwarto niya. Ayaw umalis na naman na lalaki. Becky, isarado mo ng pinto at kumuha ka ng mainit at tubig at bimpo. Punasan ko si tatay. Sige ate, di ko nyo lang mapunasan, tutulog nga ako. Diyan ako si tatay sa kwarto niya, higa. Tinanggal ko ang damit nito at mapurusukan niya. Dumating naman si Becky din ang mainit na tubig. Tapos lumabas agad at nagtulong ako sa kwarto. Nakita ko ang patuloy niya na may suka rin kaya tinanggal ko na ito. Kinuha ko ang bimpo at binasa ko ito na mainit na tubig at sinimulang punasan ang mukha ni tatay. Napatinig siya. Siguro sa init ng tubig ang dumampi sa mukha niya. At pagkatapos ay binasa ko uli ang bimpo at pinunasan ang katawan ni tatay. Ngayon ko lang nakita ang matipunong katawan ni tatay. Wala siyang gaanong bilbil sa tiyan. Palibasa, palagi natatrabaho sa bukid. Ria, miss na kita. Nasalita ang tatay na kapikit ang mata. Tinignan ko si tatay. Naisip ko na panahon na siguro. Anong ginagawa mo, Belen? Tay, huwag kayo magalit sa akin. Mahal ko po kayo at lahat gagawin ko, mapasaya ko lang po kayo. Pero mali ito. Pwede ako makulong pag nalaman ito ng iba. Mahina ako nito magsasalita. Hindi po, tay. Wala po makakaalam po nito. Ibibigay ko po ang lahat sa inyo. Alam ko miss na nyo na po si nanay. Tangi ito lang po ang alam kong paraan para masuklian kong pagmamahal nyo sa aming magkakapatid. Pero mali ito. Pumantay ako sa pagkakahiga sa kanya. Hindi po tay. Mahal ko po kayo at alam ko mahal nyo rin po ako. At handa ko pong ibigay sa inyong lahat. Tumingin si tatay sa akin. Hinaplo sa mukha ko. Talaga bang gusto mo? Paniniyak nito. Umiti lang ako at tumango. Napakaganda mo, Belen. Mahal na mahal kita. Isang mabilis na halik ang ginawad ko sa kanya. Hindi lang po ako nagmamahal sa inyo. Umiti lang siya, tagalikan na kami. Ang hindi niya alam, iba ang kahulugan ng pagmamahal ang ibig kong sabihin at hindi pa niya alam na may isa pang anak niya na handang ibigay ang bataan na niya. Kayo rin po, tay. Mahal na mahal ko po kayo. Hinalikan ko si tatay sa labi. Tumugo naman ito. Bumangon si tatay at humiga sa tabi ko. Nakatingin sa kisame. Nag-isip at parang nagsisisi. Tay, bakit po? Hindi dapat nangyari sa atin ito, Belen. Patawarin mo ako, anak. Di ko napigil. Tumalikid ako paharap sa kanya at ginawa kong ulan ng balikat niya. Wala po kayong kasalanan, tay. Di ko po kayo sinisisi sa nangyari sa atin. At kaya ko po ibigay lahat sa inyo. Ang lahat. Pati na po ang katungkulan ni nanay. Ngayon wala na siya, gawin niyo po akong asawa. Mapatunayan ko lang po, mahal ko po kayo. Pero anak, paano kung mabuntis ka? Wala na pong pero. At may paraan na po naman para di ka mabuntis. Di po ba? Basta, kailangan niyo po ako. Sabihin niyo lang po kahit anong oras. Ngumiti si tatay. Ikaw ang bahala. Hayaan mo. Bukas, punta ko ng bayan. Bibili ako para di ka mabuntis.
Hinalikan ko si tatay, tinugon niya ito at mariin at matagal. Kumalas ako at naghabol ng hangin. Manlamin po kayo, itay. Pag natulog si Becky, pupunta ako rito. At baka magising si Becky. Ngayon hanapin ako. Tumango naman si tatay. Naunawaan niya naman ako. Sige, balik ka na sa kwarto mo. Salamat, tay. Mahal ko po kayo. Kinalikan ko siya. Kinuha ko ang damit ko. Maliligo lang po ako. Balik ako sa kwarto ko. Good night po. Good night. Love you, anak. Umiti na ako. Lumabas sa kwarto. Paika-ika akong nilakad papuntang banyo. Hinugasan ko ang akin at pumasok na ako sa kwarto. Nulatnan ko si Becky sa tulog. Nahiga na rin ako sa tabi niya. Naisip ko ang ginawa namin ni tatay at gagawin ulit namin bukas. Ngayon na iba na ang pasasama namin. Hindi lang magkama kundi mag-asawa. Naramdaman ko ang pagsampay ng paa ni Becky. Hinayaan ko lang ito dahil sa antok at pagod na rin. Gising na pala ang prinsesa. Ikaw talaga, Becky, bakit palagi kang ganyan? Hindi ka kasi magising sa yugyug eh. Tingnan ko siya, tinulaan ang ibig niya sabihin. Nakikita kaya kami ni Becky? Ang alin? Ang ginagawa ko sa'yo? Bakit mayroon bang iba? Paniniyak nito. Wala. Ano bang pinagsasabi mo? Wala lang. Kinakabahan ako. Nakita ata kami ni Becky. Itatanong ko, sana uli siya na marinig namin ang katok sa pinto ni tatay. Belen, Becky, kain na. Mag-alas 7 na. Opo, itay, lalabas na po kami. Magliligpit lang po kami ni Becky. Bumangon ako ngunit nabuwal uli ako. Masakit ang harap ko at para nangihina ang paa ko. Ate, bakit? Ano nangyari sa'yo? Wala. Ato pa siguro ako. Tumayo uli ako at pumunta sa cabinet para magbihis. Paig ako lumakad. Nakatingin lang sa akin si Becky. Tahimik. Alam ko, nadududa siya sa akin kilos ko. Ano pang hinihintay mo dyan? Di ka ba magbihis? Ngiti lang sinagot nito at nagbihis na rin. Dinat na namin si tatay sa kusina. Naghahain, lumapit kami at humalik sa pisngi niya. Abatay, masaya ka ata ngayon, sabi ni Becky. Tumingin muna siya sa akin at hinarap si Becky. Napag-isip-isip ko kasi, anak. Napanahon na para kalimutan ko nangyari sa nanay mo. Napapabayaan ko na kayo. Palagi na lang akong nalulungkot. Ikaw, sabi nyo, di na ako katulad ng dati. Ay, salamat. Bumalik na rin ang tatay namin. Hindi naman ako nawala. Tawa ni tatay. Nakita ko na rin ang kapatid na rin si Becky. Umupo si tatay sa gitna namin ni Becky. Sa kaliwa siya, sa kanan ako. Tapos sasimula kaming kumain. Nagkwentuhan tungkol sa school. Naramdaman ko ang pani itatay. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti lang siya. Siguro di alam ni Becky ang ginagawa niya. Maya-maya pala, anak. Punta ko ng bayan. May papaweli ba kayo? Nakatingin siya sa akin. Wala po. Tay, may papaseros lang po ako kung pwede. Ako, tay, pulbo lang po. Naubos ko na po kasi eh. Sige, mamaya bilhin. Dali mo sa sasakyan ng ipapaseros mo dahil pagkatapos ng kumain, ikakarga ko ng palin na ipapakis-kis natin para maibigas na tayo. Sige po. Pagkatapos na kaming kumain na naghakot na ng palay si tatay sa sasakyan namin. Kami naman ni Becky naghugas na ng pinagkainan namin. Narinig namin ang busina ni tatay. Dali-dali ako pumunta sa sasakyan. Dala-dala ko ang ipapaseros ko. Hindi ba nalaman ng kapatid mo? Hindi po ata, itay. Sige anak, alis na ako. Pwede pa halik. Ngumiti na ako. Hinalikan ko siya. Matagal. Tapos, ingat po kayo. Sige tay. Salamat. Mahal kita, lab. Pag tayong dalawa lang, labang itawag ko sa'yo. Tumango lang ako at kumaway. Labas ang tawagan nila ni nanay. Pagpasok ko sa bahay, nakatingin sa akin si Becky at lumapit sa akin. Umupo kami sa sofa. Nakatingin sa akin. Pagkatapos ay humagigit ito. Nagtaka ako, tinanong ko siya. Bakit tumatawa ka dyan, ha? Tumigil siya at tumarap sa akin. Nagustuhan mo ba, ate? Ang alin? Kunwari ka pa, ate.
Sinundan po kita at nakita kong nagalikan kayo ni tatay. Nagtago lang ako. Gusto mo sa paghahalikan niyo at gabi alam ko naman ang nangyari sa inyo. Ha? Nakita mo? Gulat ko. Opo. Kasi di ako nakatulog. At naiinip ako, wala ka pa. Nakita ko liwanag sa butas. Sinilip ko, nakita kita. Gusto ko pumunta. Kaso nakita ko dumili si tatay. Hinawa ka ng buhok mo. Akala ko papagalitan ka. Dinig ko ang usapan niyo kaya nanood na lang muna ako at nakatin. At nakinig. Lahat na pinagagawa niyo alam ko. Natakot na ako na samigaw ka ng talaga bang ate? Tumawa na lang ako. Talagang masakit, parang hinihiwa ng kutsilyo. Bakit gusto mo rin masubukan? Nakakatakot pero gusto ko talagang subukan. Gusto ko rin maranasan. O sige, pero bahala ka. Huwag mong sisisihin. Mamayang gabi may usapan kami na uulitin namin. Ganito ang gagawin mo. Lalabas ako kunwari. Mababanyo ako. Papatayin ko ang ilaw. Imbis na akong babalik, ikaw papasok sa kwarto. Payag ka. Oo ate. Pero talaga bang magugustuhan ate? Kasi nadidinig ko parang gustong-gusto mo. Ano mo bang sinasabahan nyo kayo? Iniisip ko nakasama rin ako. Nakadalawang ako kagabi. Talaga? Di nga ako mapakali. Talagang para akong kinukuryente eh. Sana ako di gaano masaktan para magdamag kami. Kayanin mo kaya? Kaya mo naman siguro. Nagtawanan kami. Nagkwentuhan kami kung ano-anong ginagawa namin ni tatay. Nakikinig lang si Becky. Tahimik, parang alam niya na kung ano ang gagawin niya at anong gagawin ni tatay. Pagkatapos namin magkwentuhan, tumayo ako at kumuha ng biogesic at uminom para kasing lalagnatin ako. Ganito kaya ang pakiramdam. Bumunta ako sa kwarto. Kumuha ko ng tuwalya para maligo, baka matanggal ang pakiramdam ko. Nakita naman ako ni Becky at sumunod sa akin. Ate, maliligo, kasabay na ako. Kuha rin ako ng tuwalya. Sige, hindi ko inalak ang pinto. Basahan ako na pumasok si Becky at siya naman naligo. Tahimik lang kami habang nagsasabon. Lumapit siya sa akin at nagpapasabon sa likod nito. Pagkatapos naman ako sinabon niya. Gabi, habang kumakain kami, sumalisi si tatay. Nagkikwentuhan kami. Alam kong alam ni Becky ang ginagawa ni tatay. Natitinginan lang kami at ngumingiti. Kunwari lang kami na di niya alam ang ginagawa ni tatay. Pagkatapos aming kumain, naligo muna si tatay, pumasok agad sa kwarto. Habang kami ay naghuhugas ng pinagkainan namin, humagik-gik naman kami at binibiro ko si Becky. Nagpabango si tatay para sa'yo. Hindi ate, para sa'yo. Nagtawa na kami na malakas. Ano ko na dinig ni tatay yun? Handa ka na ba, Becky? Kinakabahan. Pero excited. Tumingin siya sa akin. Relax ka lang. Huwag kang matakot. Gusto mo ito. Pero kung ayaw mo sige ako na lang. Andayan mo naman ate. Sige ako na lang. Andayan mo naman ate. Gusto mo ikaw lang ang makaranas? Biro lang. Basta mga alas 8 papasok ako. At pagkatapos sesenyesan kita. Alam ko naman na nanonood ka. Tumango lang si Becky. Pagkatapos namin maghugas, pinatay namin ang ilaw. At pumasok na kami sa kwarto. Tinignan namin si tatay sa butas. Nagkatinginan kami magkakapatid at nangitian. Si tatay naman ay panay ang tingin sa pinto. Alas 8. Pumasok ako sa kwarto ni tatay. Pagpasok pa lang, lumapit ako kaagad sa kanya. Umupo naman si tatay sa kama. Ako naman ay sumampa sa punong katawan niya. Tulog na bang kapatid mo? Opo, tulog na siya. Love, excited na ako. Umaga. Pagkagising ko ay wala sa tabi ko si Becky. Hindi natulog si Becky sa tabi ko at nahinala ako sa kwarto ni tatay na tulog si Becky. Tinignan ko ang butas. Nandun nga si Becky. Hinahanap ko si tatay. Wala sa tabi niya. Nasuot ako ng damit at lumabas. Hinanap ko si tatay. Wala. May nakita kong sulat sa mesa. Umalis daw siya. Pinantahan ko si Becky at ginising. Ngiti ang sinalubong sa akin pagkagising. Ano? Okay ba? Tanong ko. Sobra ate?
nagugustuhan ko. Yung una ay talagang out of this world. Sinabi niya kay tatay na talagang pinagplanuhan namin yun at matagal namin gusto na may mangyari sa amin.